Ito, yung tungkol naman sa conditional cash transfer, yung pantawid pangkabuhayan. Ano masasabi niyo dyan? Ikaw, Engineer. Yung comment ko dyan, katulad nung nasabi nga na do not give them the fees. Dapat teach them how to fish. Good pa rin eh. Kasi kung ano lang, bibigyan mo lang parati na lang gano'n, magiging dependent na sila sa atin, no? sa nagbibigay. Dapat talaga turuan sila. Mga seminars, mga trainings, ganyan, no? Livelihood. Tama. Marami dyan, maraming mga yun ang tala kayo Pinoy, gagawin natin programa yan. Later on, no? Kaagapa yung Pugadlawin, ang NAMPAP, at saka electrical engineers. Di ba? Saka Rotary. So, marami tayong backup eh. Pag-uusapan natin yan later. Katoto. Wala ka masabi. Ano yung topic? Text eh. Yung kay sa DSWD, no? Maganda ba yun? Bigay na lang ng bigay ng pera sa mga... Yung binibigyan monthly ng yung mga mahirap, no? Which is say na audit naman na hindi lahat pala mahirap ang nabibigyan. Oo. Ano bang may masasabi ka ba dyan? Malaki masasabi ko. Tulad nga sinabi ni Engineer, ni classmate. Huwag natin panatiling tanggap lang ng tanggap. Billion nga yan. 20 billion. Hindi pera. Gagawin pang 33 billion, ha? Yun na nga eh. Hindi pera ng kung sino lang yan. Pera ng bayan yan. Si Secretary Dinky, gustong-gusto naman talaga yung project na yan. Actually, si Pinoy din, ano? Pero ito, successful kasi ito doon sa Africa, eh. No? South Africa ba? Oo. Kasi yung kaya conditional cash transfer ito, may kaulam na kondisyon, eh. Bibigyan ka namin ng pera, monthly, pero kailangan, yung anak mo, pag-aaralin mo. O kailangan, kayo ay pupunta sa mga health center para magpa-check up, magpabakuna, lahat, no? So, yun ang mga kondisyones na dapat nila i-comply. Which is maganda rin naman eh. Mag-iba siguro yung kultura ng South Africa. Kasi the idea here is, okay, pinag-aaral mo yung anak mo, patuloy na tinutulungan, di ba? Pero at least, pag nakapag-aral, bandang huli, di ba? Yun yung mga anak nila makakatulong sa kanila, makapaghanap buhay, di ba? Parang siguro gano'n na idea. Pero this is long term eh. Long term, hindi maganda. Ang iniisip ko sana, kunyari, may mga seminars dyan ng livelihood, no? Yung paggagawa ng mga process. Paggupit, di ba? Paggawa ng mga tusino. Marami talaga. Pwede mong gastusin to para sa isang tao na... Doon lang sa amin sa Marinduque, paggawa ng galing sa Kogon, ginagawang placemat. Very effective yun. Maraming naghahanap po. Dito yan. Pwede yan. Pero hindi nila hindi nila hindi katulad ko, minsan pag wala akong trabaho, dati wala akong trabaho. Sabi ko, pag wala akong trabaho, naisip ko, mag-artista na lang kaya ako. Pwede. Rainbow. Di ba? Yun ang mga pwedeng trabaho, di ba? Natatawa si Bea, no? Parang ayaw mo pumayag. Arte ng arte, ha? Oo. Kung walang trabaho, pwede naman kumanta. Di ba? Yun mga kailangan mga talent eh. Kaya maraming question dito sa conditional cash transfer actually na to. Medyo this is very vulnerable sa corruption eh. Siyempre. Di ba? Alam mo yung barya-barya lang na yan, yung 1,000 per month na sa milyon na bibigyan mo, magpiso ka na lang eh. May kupit ka na lang piso, 2 piso, milyon yan. Di ba? So, mahirap. At saka yung monitoring, napakahirap. Kaya trabaho ng audit, actually, yung in-audit ng COA, parcel lang yun. Parang model lang, in-audit lang. Pero marami na sila nakita. How much more yung kabuuan ng binigyan? Di ba? Ito pa nga, meron yung, hindi na niya minention yung RH bill, di ba? Pero na-mention niya ang responsible payment code. Diyan, di ba sabi na rin natin nung una pa na, di ako naniniwala na mamimigay ka ng milyon-milyon kondom eh. Para lang mabawasan mo yung mga yung population natin. Mas maganda yung siguro, magbigay ka ng incentive sa mga magulang na makapagpaaral, makapagpatapos ng mga anak.
Kapag yung anak niya nakagraduate ng kolehiyo at napagtrabaho na, bigyan mo insentibo yung magulang na ito. Maaari bigyan mo sila ng free round trip ticket kaya na mamasyal sa ibang bansa, no? So ngayon, at the same time, siyempre, meron ka rin namang ibibigay na mga penalty sa isang magulang na ang anak inahuli sa gumawa ng krimen sa kanya, di ba? Dapat yun ang... Sino bang tatay-nanay nito? Ay, sila pa nito. Sanggot din. Kasama sila dapat sa ma-penalize. Yung magulang, isipin niya, pababayan ko ba itong anak ko? Baka pati ako makulong. Dapat... Pag-aralin ko na lang, makapagtapos, magkaroon pa ako ng insentibo pag napagtapos ko. Sa bawat anak mo na napagtapos mo, bigyan ka ng mga ganong insentibo, no? Ticket to America, etc. Di ba? Di ba napakaganda yun? Kaya bibili ka ng milyon-milyon na pondo, mapapibigay mo. Makikinabang lang yung katulad ni partner. Sana nakikinig sila. Hindi, kung nauna na sana yung plataforma. Sana, yung 6 na anak ko pinagtapos ko, may bonus na. Pwede pa, pwede retroactive. Nakikinig sana ating mga bonus. sa gobyerno. Okay, teka, balikan natin muna si Rainbow doon sa report niya. Kakalimutan, no? Okay, speaking of pag-aartista sa shop, ang bagong game show ng bayan, meron kaming bagong pakulo, Star of the New Decade. Kung gusto niyo mag-artista, Uy, kami, gusto namin mag-artista, ha? Kaso may age. May age? Virus? Age years old to 21, male or female. Pareho lang ang pasok doon. Wala ang pasok doon sa edad. Wala bang mga role ng lolo, Ayun na, lolo. Eddie Garcia. Mr. Lolos. Okay. Successful po yung ginawang special preview ni The Healing ni Vilma Santos. Kaya sad to say, hindi nakapunta si Vilma Santos dahil nga sa kanya anak. Nagpapahiling. Kaya si Luis Manzano kasi nagpapahiling. Nag-CT scan. Nagpapahiling si Luis. Pero okay na po siya. Vilma Santos, The Healing starring Kim Chiu, Pok Wang, ayan si Janice Tibet. Napanood ba? Maganda? Medyo. Ba't medyo? Kalahati lang, kalahati. Kalahati lang. Hindi ko masyadong nung natakot ka, lumabas ka na. Yun. Okay, sino tong starlet na actress? Starlet nga eh. Starlet. Na tuwing late na lang tuwing dumarating sa shooting at medyo laging mainit ang ulo. At kung sa mga production staff, ay talagang makabulyaw makautos gano'n na lang. Starlet pa lang yan, ha? Starlet pa lang siya. Actually, sikat na tong taong ito na hindi naman siya kagandahan, pero okay naman siya. Galing PBB? Nako, ngayon hindi po. Hindi. Ngayon pa lang sumisikat pa lang siya, papasikat ng pasikat. Kapamilya. Ay, Kapuso. Kapamilya siya. Na sumisikat na siya pero nagiging siya. Sige, text mo sa akin yung sagot. Yan. Text ko kung sino gustong humula. Meron siyang initial na C. C na lang pang first name. C. Maganda ba ito? Medyo. May kapatid siyang isang actress. Hindi. Hindi natin mahulaan minsan yung mga ni Rainbow Okay. Nagkakamali pa ako Siyempre pag nagbabag medyo ganda mo ng clue ng konti. Silang? Hindi ako Morena. Kaya kong hulaan ngayon yan Kaya lang yung sabihin dahil nandito na sa loob ng kwarto. Sige, mamaya. Kaya hulaan mo na kasi. Kung sino man yan. Sige. Okay, Regine Velasquez sa Kaagaw Mulak patuloy yung shooting abangan. Sige. Ikaw, Bea, i-report mo. Report. Yes, Kuya Dan, ito, si Pinoy, inupakan si Kabayan. Kung gabi-gabing bad news ang hapunan ni Juan de la Cruz, talaga namang mangangayayat ang puso't isip niya sa kawalan ng pag-asa. Ito ang mga maanghang na salitang binitawan ni President Benigno S. Aquino III nang pasaringan niya umano si dating Vice President at ngayon ABS-CBN TV anchor Nody De Castro. Ang insidente ay naganap sa ika-25 anibersaryo ng programang TV Patrol ng ABS-CBN sa Manila Hotel. Sa naturang okasyon, pinintasan ng Pangulo ang pagiging negatibo ng Pinoy media at humiling na sana ang mga inire-report na balita ay balanse. Ito si Behara Valera, nag-uulat sa Talakayang Pinoy. Tama, sabi ko na sa'yo diba? Talagang may pinag-uugatan, bakit hindi yung ba't hindi naitutulak yung bill na yan, no?
hindi siya conforme sa ano ng media ngayon, no? Sa sistema ng media natin ngayon, di ba? Kasi katulad yan, yung lalo na yung yung bisan medyo kailangan din nating mag-sensitibo rin na tayo maglabas ng mga balita, lalo na tungkol dito sa sa Scarborough Shoal. Lahat ng ng napipick up ng China yan, yung ating mga binibitiwang mga salita, di ba? So nagpapainit, nag-ano tension, no? Yung mga salitang maliit, pinalalaki, no? I-headline, no? Dapat nito medyo tayo rito. Medyo lalo na tayo pa yung mag-umpisa ng giyera dito, no? Kaya medyo hindi ko naunawa ko ang Pangulo diyan, no? Dahil ultimong napaka-personal na bagay di ba? Nahalungkat di ba? So hindi ito dapat medyo mga positibo rin i-highlight din katulad ng mga negatibong inilalabas ng media. Diba, engineer? Tama. Pero sabi nga natin, ito kasing bill na ito, makakatulong sana sa pagpabilis. No? Kesa nagbabantay ka sa mga nangyayari. Pag inopen mo kasi yan, ay, nako. Ng mamamayan, nakabantay na. Lahat, bukod sa mamamayan, ay unang-unang nga media. Talagang lahat ng mga, alam mo naman, marami sa ating mga investigative journalist, di ba? Nako. Mabuti kung ang mabuti rito walang tinatago sa dami ng mga congressman na yan, di ba? 24 na senador. Sigurado kung mayroong mga tinatago yan na hindi pwedeng, ayaw pa nila ipahalungkat for the meantime. Nako, nagsisimula sa pork barrel yan. Dapat tanggalin na yung pork barrel na yan Taas na lang yung mga sweldo nila. Maniniwala pa akong maging matino yan. Pakinabangan pa yung... Doblein mo na lang, triplein ng sweldo, pero wala na yung pork barrel. Para wala nang kupitan sa tago, no? Di ba? So yung yung tama, di ba? Tama ba? Neil, baka may re-report ka? Yung lang, yung sa DTI. Maniwala kayo, kung di tanggal yan, maiwan tayo. Neil, di ba? Wala ka bang may report doon sa nangyari doon sa kwan? Sa SONA, nakakaan? Ha? Sa chess ka lang talaga nakapokus doon sa Boracay. Sa basketball, sa UAP, nanalo yung Ateneo sa Lasal. At yung UST Tigers naman, tinalo yung NU Bulldogs. Napakalakas yung NU Bulldogs, pero mukhang kinakapos sila sa last quarter. Isa pa, napakaganda nung nung opening ng ng Olympic, maganda rin. Maganda. Medyo... Namumuna na yung China. Kanina umaga, 3 golds. 2 yung Brazil. 2 ang Japan. Tayo, ang representative lang yata natin, 7 Meron yung boxer. Pero mga 7, no? Pero yung mga escort siguro mas marami pa yung escort kaysa doon sa mga athlete, di ba? Alam mo, nakakaawa ang Pilipinas, no? Lalo yung panahon ni Kion, Michael Kion. Magaling. Those are yun ang mga golden days ng sports natin, no? Walang budget. Nakakaawa pa doon sa documentary. Ini-interview yung mga athlete. Talagang kapos na kapos, no? Sariling sikap. Pati mga facility wala, no? So paano tayo makaka-develop ng magaling na atleta, di ba? May mga panukala yata si Congressman Manny Pacquiao na magbibigay na ng mga retirement benefits sa mga mananalo ng mga gold medals o medals sa Olympics, no? Of course, proportionate doon sa kanila, no? Ngayon kasi merong 1 million na bawat manalo ng gold medal, 1 million, 500,000 yata sa silver, and so on, no? Natatandaan ko si Onyok Velasco, no? Na may pinangako ang Kongreso yata, no? Tapos hindi na ibigay. Narinig ko doon nagreklamo kay Rafi Tulfo. Dahil siyempre pinangakuha mo yung tao, di ba? Yan na masakla kasi ilang taon na yon. Kinukurakot sa pork barrel, hindi maibigay yun. Nagbigay ng karangalan sa atin. Talagang hindi tayo masyadong sa mga atleta. Hindi na mga ako, hindi pala kayang ibigay. Baka wala na yun. Hindi natin alam. Wala na talaga yun. Dadaan nila sa kapalbox yun. Hindi na papansinin yun. Okay, may 5 minuto pa tayo. May mga babatiin pa kayong announce?
binabati ko yung mga kasapi ng NAMPAP Lucena Chapter or Quezon Lucena Chapter. Si President nila si Architect Tony De Lona, members si Engineer Cesar Zara, Architect Aris Oitan, at saka si Engineer Claro Jose. Binabati rin natin si Konsehal William Noche na siyang nag-preside doon sa hearing sa Lucena Council. Partner. Yung buwan na gusto ko lang paratingin sa ating mga nakikinig, yung tungkol sa DTI, yung ICC. Di ba? Yung sticker na deadline hanggang 31. Ng December na. Hindi, in-extend ba? In-extend, Dahil, hindi ka nakapakinig kahapon siguro na news. Kahapon lang yun. Kasi ang alam ko, 31 ng July. Hindi na. In-extend na nung, December 31. So, January na yan. Kasi isang tambak daw yung nakapila ka ilang araw na doon sa DTI na kumukuha ng sticker. Biglaan kasi, no? Oo, biglaan. Hindi pwedeng ganon. Ay, ang haba ng pila. Hindi, matagal na raw yan na O kaya lang hinigpitan na. pina-implement. Alam mo naman sakit ng Pinoy kung kailangan yung deadline. Nagsisiksikan, totoo yun. Last hour. Last hour. Kanya, ayun lang ang pala din, advice natin sa ating mga kababayan na sana once na narinig nyo na isinabatas na yan at kailangan na tayong kumuha ng sinasabing sticker, kumuha na tayo, hindi yung... Hindi, iintayin pa yun ng December. Kaya, pagdating nang magtatapos ng December, doon na rin magsisiksikan. Kasi mahal din ang helmet, Di ba? Kasi nabibiling helmet dyan, sa pier, di ba? Sa may ating publisher dyan. Paglabas natin dyan, yun yata parang plastic ng tabo, no? Sa gate 4, yung manipis. Pero ngayon, ang kailangan, bawal magbura, partner. Pusa. Pusa naman, Pusa naman. Sige. Dahil yung kailangan pala, yung may full shade dito sa harap. Parang bigyan ka ng sticker. Hindi ka bibigyan kapag yung helmet na ordinary lang. Pero yung mga yung mga dumadang nakamotor doon sa bandang may lugar diyan sa Tanawan pag naka-helmet ka, binabaril Delikado. Kasi maraming dumadang kasi doon mga maraming ron. Riding in tandem. Hindi, maraming nagtatago ro sa lugar na 'yon. Na baka sinusurveillance, di ba? Binubugbog pag naka-helmet. Hindi ko nababanggitin yung lugar. May kailangan kung may sticker ng DTI. Ay, wala silang pakialam doon. Wala silang pakialam doon. Kailangan pala mapunta ron yung mga riding in tandem para makabawi. Okay, last call. Last call. Pasensya na kay Nika na wala sa linya. Nika, magandang hapon sa'yo. Okay. Sino mga... Okay, wala na. Wala na. Wala na babate. Okay. Binabati ko ang kaisa-isa kong misis, si Maripat, na nagpapagaling ngayon sa trangkaso. Mga anak ko, si Bernard, si Rachel, si BJ, si Sigrid, at ang apo kong mga mahal, si Samantha at si Leah Patricia. At natapos na naman po isang oras nating talakayan at tuntahan. Pag po sana kayo magsasawang sumubaybay sa amin tuwing linggo sa ganito ding oras at himpilan. Muli po kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, para sa isang araw na inyong pinahiram sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya ng buhay na pinagkakaloob nyo sa amin sa araw-araw. Pag po sana kayo magsasawang patawarin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal, pangunawa, pagtulong at paggabay sa amin. Nawa po ay lumaganap sa sanlibutan ang pag-ibig, kapayapaan at pag-unawaan sa bawat isa. Amang banal, mahal po namin kayo, sampu ng aming kapwa. Ang lahat po ng papurit pa sa salamat ay sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus sa pamamagitan ng Inang Birheng Maria. Amen. Magsimba po tayo, linggo ngayon. Ito ang inyong kaibigan sa inyong si Mr. Equalizer Dan Sulueta na nagpapaalala na tayo ay pantay-pantay sa batas ng Diyos at ng tao. Ipaglaban ang matuwid. Nadaan. Partner. At ang inyong katotong Paski Natividad po lamang. Ang iyong pong lingkod, Engineer Willie Juan. Henry Samaniego po. Magkarinigan tayo next week. Kung sagot daw sa iyong Rainbow, ay si Christy Reyes. Hindi. Di ba? Wala pa. Tanong ko na yung ganito. Sige, Bea. Bihara Valera po sa news update.
May Angel, Yun yung tinanong ko sa'yo kanina eh. Wala na. Remo. Kasi siyang nasa... Okay, sa ngalan ng ating kaibigan si John Carlos, nakaway ng kaway sa labas. Si Neil Baglas, ang ating magandang lalaking cameraman. At ang ating technician dito, si Nonong Caballero. Magkarinigan po tayo sa susunod na linggo. Mabuhay ka, Pilipinas!